Ang araw ay tila isa lamang sa mga ordinaryong umaga para kay Elias. Ang init ng araw ay dumampi sa kanyang balat habang siya'y naglalakad sa makipot na daan patungo sa kanyang trabaho. Ang ingay ng lungsod, ang mga busina ng sasakyan, ang pag-uusap ng mga tao, at ang tunog ng mga hakbang sa kalsada, ay parang isang musika ng modernong mundo na matagal na niyang nakasanayan. Ngunit sa araw na ito, may kung anong hindi niya maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang bigat. Isang kakaibang kirot na hindi pisikal kundi tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Habang naglalakad, napansin niyang may isang matandang lalaki sa gilid ng daan. Gusgusin ito, may hawak na isang piraso ng papel na tila luma at kupas. Tumingin ito sa kanya, diretsyo sa mga mata, at sa isang iglap, parang huminto ang lahat sa paligid nila. Tapos na ang oras ng pagtatago, bulong ng matanda bago iniabot ang papel sa kanya. Napakurap si Elias. Ano? Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumalikod ang matanda at mabilis na nawala sa gitna ng naglalakad na mga tao. Para bang natunaw ito sa hangin. Nang tignan niya ang papel sa kanyang kamay, nabasa niya ang mga salitang, "Ang mga napili ay hindi nagkakataon lamang. Naririto ka upang gampanan ang isang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Malapit nang dumating ang pagsubok." Kinilabutan siya. Ano ito? Isang biro? O isang masyadong palabirong estranghero? Pinunit niya ang papel at itinapon sa basurahan, pilit na kinalimutan ang nangyari. Ngunit habang dumadaan ang oras, may kakaibang bumabagabag sa kanya. Pagdating sa opisina, agad niyang napansin na may ilang katrabaho siyang tila umiiwas sa kanya. Isa na rito si Marco, isang dati niyang malapit na kasamahan. Hindi nito magawang tumingin ng diretsyo sa kanya, laging lumilihis ng daan, at tila hindi mapakali kapag nasa paligid siya. Hindi iyon normal. Nang sumapit ang tanghalian, lumapit siya rito. "Marco, may problema ba?" Nagulat ito, halatang hindi inaasahang kakausapin siya. Wala naman." Sagot nito, pero halata sa tono na may itinatago. Hindi na siya nagtanong pa. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kakaiba. At hindi lang si Marco ang nag-iba ng pakikitungo sa kanya. Ilang beses niyang napansing may mga kasamahan siyang tila naiilang sa kanya. Para bang may bagay silang nakikita sa kanya na hindi niya alam. Pagkalipas ng ilang oras, nang pauwi na siya, isang matinding pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanya. Para bang may gustong sabihin ang paligid. Hindi niya maipaliwanag pero ramdam niya may nagbago sa kanya. Kinagabihan, mahimbing na sana ang kanyang tulog nang biglang bumalot sa kanya ang isang panaginip na masyadong malinaw para tawaging ilusyon. Nakita niya ang isang madilim na eskinita, isang lalaking tumatakbo, habol ng isang anino na hindi niya maaninan. Ang lalaki ay bumagsak, humihinal, pilit na lumalaban sa hindi nakikitang nilalang na tila sumisingaw sa kadiliman. Biglang pumailan lang ang isang matinis na sigaw. Nagising siyang humihingal, ang katawan niya ay pinagpapawisan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Alam niya. Sa ilang segundo matapos siyang magising, narinig niya ang balita sa telebisyon. Isang lalaki ang natagpuang patay sa isang eskinita kaninang madaling araw, may bakas ng matinding takot sa kanyang mukha, ngunit walang nakitang ebidensya kung paano siya namatay. Halos mabitawan ni Elias ang remote control. Ang eskinita sa balita ay eksaktong kapareho ng nakita niya sa kanyang panaginip. Iyon ang lalaking tumatakbo. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Kinailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, naglakad siya sa isang lumang bookstore sa isang eskinita, isang lugar na dati na niyang nadadaanan ngunit kailanman ay hindi niya pinansin. Ngunit ngayong araw, may kung anong puwersang nagtulak sa kanya upang pumasok. Sa loob, sinalubong siya ng isang matandang babae na may matatalim na mata. "Matagal kitang hinintay," sabi nito. Napaatras siya. "Ano po?" Ngumiti ang babae, kinuha ang isang lumang aklat mula sa estante, at inabot sa kanya. Ang piling nilalang at ang 7 senyales. Dahan-dahan niyang binuksan ang libro at nabasa ang unang linya. Ang mga napili ay hindi namimili. Sila ay tinatawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito maaaring isang simpleng pagkakataon. Sa ilalim ng pahina, isang bagay ang nagpatayo ng kanyang balahibo. Ang napili ay makakatanggap ng 7 senyales bago dumating ang araw ng pagsubok. Isa ka ba sa kanila?
Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa buong araw, hindi maalis sa isipan ni Elias ang aklat na binigay ng matanda sa lumang bookstore. Paulit-ulit niyang binabasa ang bawat pahina, pilit na iniintindi ang nakasulat. Ang mga piling nila lang daw ay makatatanggap ng 7 senyales bago dumating ang araw ng pagsubok. Ngunit paano niya malalaman kung isa nga siya sa kanila? Noong una, iniisip niyang kalokohan lang ito. Baka nagkataon lang ang lahat ng nangyari kahapon, ang estrangherong nag-abot sa kanya ng papel, ang panaginip na tila naging realidad, at ang pagbabago ng pakikitungo ng ilang tao sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagtutulak sa kanya upang paniwalaan ang lahat ng ito. Nagsimula siyang magmasid. At sa loob lamang ng isang araw, napansin niyang ang mga senyales ay nag-umpisang lumitaw. Sa kanyang opisina, ang dati niyang malapit na katrabaho na si Marco ay tuluyan ng hindi lumalapit sa kanya. Hindi lang si Marco, pati ang iba pang tao sa paligid niya, kahit ang mga hindi naman niya madalas kausap, ay tila naiilang sa kanya. Kapag napapadaan siya sa isang grupo ng mga kasamahan, may isang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay magpapalitan sila ng tingin at marahang lalayo. Napapansin mo ba sila? Bulong ng isang boses mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita si Claire, isang babaeng minsan niyang nakasama sa mga proyekto sa trabaho. May bahagyang kaba sa mga mata nito habang lumilinga sa paligid, waring nag-aalinlangan kung dapat ba siyang kausapin. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Lumapit si Claire at ibinaba ang boses. Parang may kung anong nangyayari sa'yo. Hindi ko lang alam kung ano, pero ibang-iba ang dating mo nitong mga nakaraang araw. Hindi kita maintindihan. Hindi mo ba napapansin? Simula noong isang linggo, halos lahat dito ay nag-iba ng pakikitungo sa'yo. Para bang hindi na ikaw ang nakikita nila. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi sigurado si Elias kung matatakot ba siya o mas matutuwa dahil may isang tao na nakapansin rin. Ngunit bago pa siya makasagot, may tumawag kay Claire mula sa kabilang bahagi ng opisina. Mag-ingat ka, bulong nito bago mabilis na lumayo. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Claire, lalo lang siyang nakumbinsi, hindi lang siya ang nakakapansin ng pagbabago sa kanya. Sa gabing iyon, panibagong bangungot ang gumising sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita niyang naglalakad siya sa isang madilim na kalsada, tahimik ang paligid, tila walang ibang tao. Ngunit naroon ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito, isang malamig, hindi pangkaraniwang enerhiya na tila bumabalot sa kanya. Nang lumingon siya, isang itim na anino ang unti-unting lumitaw sa dulo ng eskinita. Walang mata, walang mukha, ngunit ramdam niya ang matinding takot na dala nito. Biglang may sumigaw. Nagising siya na hinihingal, pawisan, habang tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Ngunit hindi ito tulad ng mga pangkaraniwang bangungot, naramdaman niyang totoo ito. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakaupo sa kama, pinoproseso ang nangyari. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng panaginip na iyon, pero isang bagay ang sigurado, hindi iyon isang ordinaryong panaginip. Kinabukasan, lumabas siya upang maglakad-lakad at linisin ang kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makalayo sa kanyang apartment, isang maliit na aso ang lumapit sa kanya. Isa itong ligaw na aso, ngunit sa halip na matakot o lumayo, tahimik itong tumingin sa kanya, waring may nais sabihin. Uy, bata, hindi mo siya dapat lapitan, sabi ng isang matandang lalaking nagwawalis malapit sa pintuan ng isang tindahan. Mabagsik yan, hindi yan basta lumalapit sa kung sino lang. Napakunot no si Elias. Mabagsik? Pero tignan mo, parang kampante naman siya sa akin. Napailing ang matanda. Nakakapagtaka nga eh. Alam mo bang maraming dumadaan dito na nilalapitan yan pero kinakagat? Pero sa'yo hindi ko alam. Parang kilala ka niya. Napatingin si Elias sa aso na ngayon ay nakaupo na sa tabi niya, waring hinihintay ang isang bagay. Hindi ito maaaring isang pagkakataon lang. Makalipas ang ilang minuto, naglakad siya patungo sa parke upang makapag-isip. Habang naglalakad, napansin niyang may isang bata na nakaupo sa isang bench, nakatingin sa kanya nang hindi kumukurap. Sa unay inisip niyang baka aksidenteng tumingin lang ito sa kanya, pero nang lumapit siya, biglang ngumiti ang bata. Ikaw na ba ang napili? Tanong nito, walang pag-aalinlangan. Napatigil si Elias. Ano?
Sinabi nila may isang taong darating na iba sa lahat, sagot ng bata. Sabi nila madarama ko raw ang presensya niya kapag nandito na siya. Napatingin siya sa paligid, naghahanap ng sinumang maaaring nagsabi sa bata ng ganoong bagay, pero wala siyang makita. Bata, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tanong niya. Ngumiti lang ang bata at itinuro ang langit. Nalaglag ang kanyang puso. Hindi na siya nagtanong pa. Nagmadali siyang lumayo, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagsulputan ang mga kakaibang senyales na ito. Paanong may alam ang batang iyon sa nararamdaman niya? Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Sa bawat pagdaan niya sa isang kanto, may mga estrangherong tila alam ang kanyang presensya bago pa siya dumating. Sa tuwing may iniisip siya, tila may sumasagot sa kanyang mga tanong sa pamamagitan ng mga random na salita sa billboard, radyo, o maging sa mga lumang papel na natatagpuan niya sa daan. Sa puntong ito, hindi na niya kayang ipagsawalang bahala ang lahat ng ito. Bumalik siya sa kanyang apartment at muling binuksan ang libro mula sa matandang babae sa bookstore. Sa unang pahina, nabasa niya ang mga salitang, "Kapag natanggap mo na ang unang 3 senyales, ikaw ay nasa daan na ng katotohanan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nakakakita sa liwanag ay tinatanggap ito." Sa puntong ito, alam ni Elias ang totoo. Hindi na ito simpleng haka-haka lamang. Siya ay isa sa mga piling nilalang. At ang tunay na pagsubok ay paparating na. Sa kabila ng lahat ng naranasan ni Elias sa mga nagdaang araw, nanatili pa rin ang tanong na bumabagabag sa kanya, ano talaga ang ibig sabihin ng mga senyales na ito? Halos hindi siya makatulog sa kaiisip. Sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili na marahil ay nagkataon lang ang lahat, ngunit hindi na niya kayang paniwalaan yon. Masyado nang marami ang mga pangyayaring tila hinahatak siya sa isang direksyon na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa kawalan ng kasagutan, nagdesisyon siyang maghanap ng impormasyon online. Ipinagpalagay niyang may iba pang nakaranas ng ganitong uri ng kakaibang pagbabago. Sa loob lamang ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan niya ang isang lumang online forum, hindi ito isang kilalang website, ngunit ang mga usapan dito ay tila eksaktong tumutugma sa kanyang pinagdadaanan. Nararamdaman mo bang iba ka? Napansin mo bang may mga taong lumalayo sa iyo nang hindi mo alam kung bakit? Nagkaroon ka na ba ng mga panaginip na tila mas totoo pa kaysa sa realidad? Pinagpawisan siya. Halos lahat ng nabasa niya ay naglalarawan sa mismong sitwasyon niya ngayon. Napansin niyang may isang aktibong thread sa forum na pinamagatang ang mga piling nilalang at ang 2025 propesya. Agad niya itong binuksan. Kung nababasa mo ito, hindi ito aksidente. Alam naming hindi ka sigurado sa nangyayari sa iyo, pero hindi ka nag-iisa. Kung gusto mong maintindihan ang lahat, sumama ka sa amin. Sa ibaba ng mensahe, may isang email address at isang paanyaya sa isang lihim na pagpupulong sa isang hindi gaanong mataong kapehan sa bayan. Nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang mga estrangherong ito. Paano kung isang patibong ito? Paano kung delikado? Ngunit isang boses sa loob niya ang nagsabing, ito ang kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Hindi niya na ito pinansin noong una, ngunit kinabukasan, habang papunta sa trabaho, napansin niya ang isang poster sa isang pader. Kulay kupas na, tila luma na ito, pero may isang linya na agad nagpatigil sa kanya. Ang sagot ay naghihintay kung handa kang hanapin ito. Ganoon din mismo ang nabasa niya sa forum. Para bang may isang puwersang nagtutulak sa kanya patungo sa mga taong ito. Sa huli, nagdesisyon siyang makipagkita. Dumating siya sa kapehan bago ang itinakdang oras. Umupo siya sa isang sulok at tinanaw ang paligid. Ang lugar ay tahimik, may ilan lamang na mga customer. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa muli ang email na natanggap niya matapos niyang sumagot sa forum. Huwag kang matakot. Kapag nakita mo ang isang babae na may pulang scarf, lumapit ka. Siya ang magpapakilala sa iyo sa amin. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya ito nakita. Isang babaeng nasa edad 30, may mahaba at kulot na buhok, suot ang isang pulang scarf, ang pumasok sa kapehan. Hindi ito lumingon kaninuman, diretso itong pumunta sa isang mesa sa likod. Huminga ng malalim si Elias bago tumayo at lumapit. Pasensya na kung istorbo ako, pero ikaw ba si? Bago pa siya makapagtapos ng pangungusap, tumingin ang babae sa kanya, bahagyang ngumiti. Ikaw si Elias, hindi ba? Napakurap siya. Hindi niya ito kilala, pero alam nito ang pangalan niya.
Paano mo nalaman? Tanong niya, bumibigat ang kanyang dibdib sa kaba. Dahil hindi mo kailangang magpakilala, sagot nito. Alam kong darating ka. Sa puntong iyon, alam niyang wala nang atrasan. Dinala siya ng babae sa isang maliit na pribadong silid sa loob ng kapehan. Nandoon ang 4 pang tao, lahat ay tila tahimik na naghihintay sa kanyang pagdating. Pag-upo niya, isang lalaki ang unang nagsalita. Alam kong marami kang tanong. Pero bago tayo magsimula, hayaan mong ipakilala namin ang aming sarili. Ang lalaki ay nagpakilalang si Lucas, isang dating propesor na nagsimulang makaranas ng mga hindi maipaliwanag na premonisyon 10 taon na ang nakalipas. Sinundan niya ang mga pangitain hanggang sa natuklasan niya ang lihim na kaalaman tungkol sa mga napili. Ang babaeng may pulang scarf ay si Isabela, isang dating mamamahayag na natuklasang ang kanyang mga panaginip ay hindi lamang simpleng bangungot, kundi babala sa mga paparating na kaganapan. Mayroon ding isang tahimik na lalaki na nagngangalang Rafael, na ayon sa kanila ay hindi masyadong mahilig magsalita, ngunit may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. At ang pinakahuling miyembro, si Daniel, isang dating pari na pinatalsik mula sa simbahan matapos niyang ikwento ang kanyang mga karanasan sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Nandito tayo dahil hindi tayo nag-iisa, sabi ni Lucas. Lahat tayo ay nakatanggap ng senyales at hindi ito aksidente. Tumango si Isabela. Sigurado akong nakita mo na rin ang ilan sa mga yon. Nagsimulang magbahagi si Elias ng kanyang karanasan, ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa kanya, ang kanyang mga panaginip na nagiging totoo, ang hindi maipaliwanag na ugnayan niya sa mga hayop at bata, at ang kakaibang puwersang tila gumagabay sa kanya. Tahimik na nakinig ang grupo. Nang matapos siya, nagsalita si Daniel. Iyan ang dahilan kung bakit ka namin tinawag dito. Ikaw ay isa sa atin. Napalunok si Elias. Alam niyang darating ang sagot na ito, pero iba pa rin ang marinig ito mula sa ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa ating mga sarili, dagdag ni Lucas. May mas malaking dahilan kung bakit tayo tinipon. Ibinaba niya ang isang lumang aklat sa mesa. Hindi lang basta lumang aklat, pamilyar ito kay Elias. Ito ang parehong libro na nakuha niya mula sa matandang babae sa bookstore. Ang aklat na ito, sabi ni Lucas, ay may hawak na isang matagal ng lihim. Hinaplos ni Isabela ang takip ng libro. At ayon dito may isang hindi maiiwasang kaganapan na mangyayari sa taong 2025. Nagkatinginan ang lahat. Tumindig ang balahibo ni Elias. Isang propesya, bulong ni Rafael. At tayo ang nasa sentro nito. Naramdaman ni Elias ang pagbigat ng hangin sa loob ng silid. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o mas lalo pang magtaka. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya maaaring umatras. Tahimik ang lahat habang nakatitig sa lumang aklat na nasa gitna ng mesa. Ang pagkaranas ni Elias ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na pangyayari ay tila ngayon lang nagkakaroon ng konkretong koneksyon. Ang bawat pahina ng aklat na iyon ay maaaring naglalaman ng kasagutan sa lahat ng kanyang mga tanong. Si Lucas ang unang bumasag ng katahimikan. Matagal na naming pinag-aralan ang aklat na ito. Hindi namin ito natagpuan sa isang ordinaryong aklatan. Isa ito sa ilang natitirang manuskrito mula sa isang sinaunang lipunan na pinaniniwalaang may alam tungkol sa mga napili. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang aklat. Ang mga pahina nito ay lumang-luma na, ang sulat kamay ay halos kumupas na, ngunit mababasa pa rin ang mga salitang nakaukit dito. Ibinuka niya ito sa isang partikular na pahina at iniusod patungo kay Elias. Nakikita mo ito? Tanong ni Isabela, itinuro ang isang linya ng teksto. Nabasa niya ang mga salitang nakasulat sa wikang Latin. Venient electi, septem signis recogniti, et coram tenebris tabant. Bumuntong hininga si Daniel na tahimik lang mula kanina. Sa simpleng pagsasalin, ibig sabihin nito, darating ang mga napili, makikilala sa 7 tanda, at haharap sila sa kadiliman. Napalunok si Elias. Ang 7 senyales, bulong niya. Tumango si Lucas. Eksakto. Ang mga naranasan mong kakaibang pangyayari ay hindi simpleng pagkakataon. Isa itong sinaunang babala na muling nagiging totoo. Binalik ni Elias ang tingin sa aklat. May isang bahagi ng teksto na tila naka-highlight ng panahon, isang propesya na tinutukoy ang taong 2025. Bakit 2025? Tanong niya. Nagkatinginan ang grupo. Si Rafael, na bihirang magsalita, ang nagbigay ng sagot.
Dahil ayon sa lumang manuskrito, ito ang taon kung kailan magkakaroon ng pinakamalaking pagsubok sa mundo. Isang pangyayaring susubok sa bawat napili. Binalikan ni Elias ang kanyang mga alaala. Matagal na niyang nararamdaman na iba siya mula pa pagkabata. Palagi siyang nagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, may mga pagkakataon na nararamdaman niyang may nagbabantay sa kanya. Noong una, inakala niyang ito'y normal lamang na takot ng isang bata. Ngunit ngayon, parang bigla itong nagkaroon ng tunay na kahulugan. Napatingin siya kay Isabela. Lahat ba tayo dumaan sa ganito? Tumango si Isabela. May kanya-kanya tayong naging paraan ng pagkagising sa katotohanan. Ang iba sa atin ay nagkaroon ng pangitain, ang iba ay nagising na lang isang araw at ramdam na nilang iba na sila. Huminga ng malalim si Elias. Ano ang mangyayari sa 2025? Kinuha ni Lucas ang isang lumang papel mula sa isang sobre at inilapag ito sa harapan nila. Ito ang isa pang dokumento na natagpuan namin. Hindi ito bahagi ng orihinal na aklat pero konektado ito sa propesya. Ang papel ay may mga nakasulat na pira-pirasong pangungusap. Ang mundo ay darating sa isang malaking desisyon. Ang mga piling nilalang ay kailangang pumili sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang puwersang matagal nang natutulog ang muling magpapakita. Tahimik si Elias habang binabasa ito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o lalo pang magnasa ng kasagutan. At ito pa ang pinakaimportante, dagdag ni Daniel. Nakalagay dito na hindi lahat ng napili ay pipiliin ang tamang landas. Naramdaman ni Elias ang panlalamig sa paligid. Hindi lahat, tanong niya. Umiling si Lucas. Dahil hindi lang ang mga may mabuting puso ang nakakakuha ng 7 senyales. May ilan sa ating pipiliin ang kabaligtaran. Dumaan ang katahimikan sa silid. Nagpatuloy si Rafael. Ayon sa propesya, ang bawat isa sa atin ay makararanas ng sandali ng pagsubok, isang punto kung saan kailangang pumili ng panig. At kapag dumating ang sandaling iyon, walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang magiging desisyon natin. Sumandal si Elias sa kanyang upuan, ramdam ang bigat ng bawat salitang kanyang natutunan. Kung ito ay totoo, nangangahulugan na ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging katulad ng dati. Bago pa niya mas maunawaan ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang tauhan ng kapehan ang sumilip, may bahagyang kaba sa mukha. Pasensya na, pero may naghahanap sa inyo. Nagkatinginan ang grupo. Kanino? Tanong ni Isabela. Sa lahat ng nandito, sagot ng tauhan. Mga lalaking nakaitim. Hindi sila nagpapakilala pero gusto nilang makausap kayo. Napakagatlabi si Lucas. Alam nila na nandito tayo. Mabilis na iniligpit ni Rafael ang mga dokumento. Kailangan nating umalis. Tumayo ang lahat, dama ang tensyon sa paligid. Habang lumalabas sila sa likurang pinto, narinig nilang bumukas ang pinto sa harap ng kapehan. Bakit nila tayo hinahanap? Tanong ni Elias habang nagmamadaling lumalakad sa madilim na eskinita. Hindi lang tayo ang nakakaalam ng propesyang ito, sagot ni Daniel. May mga nilalang na gustong pigilan tayong malaman ang totoo. Napatingin si Elias sa paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lang ito tungkol sa kanya. May mas malaking puwersa na gumagalaw sa dilim. At ngayon, alam nilang sila mismo ang target. Mula ng gabi ng pagpupulong, hindi na mapakali si Elias. Ang pakiramdam ng pagiging minamanmanan ay hindi na lang isang haka-haka. Ngayon, sigurado na siyang may mga taong gustong pigilan sila sa paghahanap ng katotohanan. Simula nang lumabas sila sa kapehan, napansin niyang may mga anino na sumusunod sa kanya. Minsan, habang naglalakad siya sa lansangan, may isang lalaking nakaitim na tila nakatitig sa kanya ng masyadong matagal. Sa bus, may babaeng nakasuot ng salamin na palaging naroroon kahit anong oras siya umalis o bumalik. At sa kanyang apartment, may mga gabi na tila may nakatayo sa kabila ng kalsada, hindi gumagalaw, tila nagmamasid lamang. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nagkataon lang. Ngunit ng sumunod na araw, isang bagay ang nagpatunay na hindi lang ito simpleng paranoia. Si Rafael ay nawala. Walang babala, walang mensahe. Nang subukan siyang tawagan ng grupo, hindi ito sumasagot. Pumunta si Daniel sa kanyang apartment, ngunit sarado ito, at tila hindi pa nagagamit ang loob nito sa ilang araw. Hindi siya umalis ng basta-basta, sabi ni Isabela, hawak ang kanyang cellphone habang paulit-ulit na tinatawagan si Rafael. Masyado siyang maingat.
hindi siya basta nalang mawawala nang hindi nagsasabi sa atin. Napatingin si Lucas kay Elias. May kutob akong hindi ito aksidente. Napalunok si Elias. Ano nang ibig mong sabihin? May isang grupo na hindi natin kilala pero kilala nila tayo, sagot ni Lucas. Nagsimula silang lumitaw simula noong nabanggit natin ang 2025. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Elias ng malamig na hangin sa kanyang likuran. May isang hindi nakikitang puwersa ang gumagalaw. Kinagabihan, pinilit ni Elias na makatulog, ngunit ang kanyang isipan ay punong-puno ng tanong. Ano ang nangyari kay Rafael? Bakit biglang may mga estrangherong sumusunod sa kanila? At ano ba talaga ang mangyayari sa 2025? At doon nagsimula ang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang madilim na kalsada, ang parehong eskinita na nakita niya sa naunang pangitain. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang lahat. Sa harap niya, may isang napakalaking gusali, mataas at itim na tila wala itong hangganan. Sa paligid, may mga taong nakapila, tahimik, walang ekspresyon sa mukha. Lahat sila ay nakatingin sa harap, tila may hinihintay. Maya-maya, bumukas ang pinto ng gusali, at isang anino ang lumabas mula sa loob nito. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang sukdulang takot. Dumating na ang panahon, sabi ng boses sa kanyang panaginip. Ang huling desisyon ay malapit na. Napaatras siya, ngunit hindi siya makagalaw. At sa huling segundo, bago siya magising, isang pangungusap ang narinig niya mula sa madilim na nilalang. Wala kayong matatakasan. Napabalikwa si Elias mula sa kanyang kama, humihingal, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay kumakaripas ng tibok, at kahit gising na siya, pakiramdam niya ay naroon pa rin siya sa panaginip. Agad niyang tinawagan si Lucas. Kailangan nating magkita, sabi niya, hindi na nag-aksaya ng oras. Makalipas ang isang oras, muling nagtipon ang grupo sa isang maliit na silid sa ilalim ng isang lumang tindahan, ang kanilang bagong lihim na lugar matapos nilang mapansin na palaging may sumusunod sa kanila. Anong nakita mo sa panaginip? Tanong ni Daniel. Inilarawan ni Elias ang kanyang nakita, ang itim na gusali, ang mga taong tila kontrolado ng kung anong puwersa, at ang boses na bumulong sa kanya bago siya magising. Nang matapos siya, tahimik ang lahat. Si Lucas ang unang nagsalita. Alam mo ba kung anong gusali ang nakita mo? Umiling si Elias. Wala akong ideya. Tumingin si Isabela kay Daniel at bahagya itong tumango bago nagsalita. Noong unang panahon, may isang lugar kung saan ang lahat ng piling nilalang ay dinala bago dumating ang huling pagsubok. Sa panaginip mo, parang iyon ang nakita mo, isang lugar kung saan susubukin ang bawat isa. At kung totoo iyon, dugtong ni Lucas, nangangahulugan na malapit nang dumating ang sandali ng pagpili. Tumahimik si Elias. Parang isang misteryosong piraso ng palaisipan ang biglang bumuo sa kanyang isipan. Lahat ng senyales, lahat ng nararanasan nila, tila may direksyon itong tinutumbok. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaki na hindi nila inaasahan, si Rafael. Madumi ang kanyang kasuotan, may gasgas sa kanyang mukha, at halatang wala pa itong tulog. Napanganga si Isabela. Diyos ko, Rafael, anong nangyari sa'yo? Dahan-dahang tumingin si Rafael sa kanila, at sa mahinang boses, nagsalita siya. Hindi lang tayo ang naghahanap ng kasagutan. Napatingin sila sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Napabuntong hininga si Rafael bago sumagot. May ibang grupo na gustong malaman ang katotohanan pero hindi para iligtas ang mundo. Lumamig ang hangin sa paligid nila. Sa sandaling iyon, napagtanto nila hindi lang sila ang may alam tungkol sa propesya. At ngayon, kailangan nilang kumilos bago mahuli ang lahat. Sa kabila ng lahat ng natuklasan nila sa nakaraang gabi, hindi pa rin lubos na matanggap ni Elias ang katotohanang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nasa sentro ng isang misteryosong propesya. Ang bigat ng responsibilidad na dala nito ay parang pabigat ng pabigat sa kanyang balikat. Paano kung nagkakamali lang sila? Paano kung lahat ng ito ay hindi totoo? Ngunit isang insidente ang magpapatunay na wala ng atrasan. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias sa kalsada pauwi mula sa trabaho, isang kakaibang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanya. Para bang may isang hindi nakikitang boses ang bumubulong sa kanyang isipan, isang babala na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad, napansin niyang may isang batang babae sa kabilang kalsada, mga 8 taong gulang, hawak ang kamay ng kanyang ina.
Normal lang ang eksena, ngunit hindi maalis ni Elias ang paninikip sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin niyang may isang sasakyang mabilis na dumarating mula sa kabilang direksyon. Hindi pa ito kita ng karamihan, pero isang iglap lang ay maaaring bumangga ito sa gilid ng kalsada. At doon mismo nakatayo ang mag-ina. Isang saglit ng pagdadalawang isip. Wala pang tiyak na nangyayari. Wala pang sakuna. Paano kung nagkataon lang ang lahat? Paano kung isip lang niya ang naglalaro sa kanya? Ngunit isang bagay ang pumilit sa kanya na kumilos. Sa loob ng isang iglap, kumaripas siya ng takbo patungo sa kalsada, hinawakan ang braso ng bata at mabilis na hinatak ito palayo. Halos kasabay ng kanyang kilos, isang malakas na kalabog ang umalingaw sa paligid. Sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang bata ilang segundo lang ang nakalipas, isang sasakyan ang bumangga sa poste. Wasak ang harapan nito at kung hindi niya nahatak ang bata. Napatingin sa kanya ang ina ng bata, gulat na gulat. Diyos ko! Napaluhod ito habang mahigpit na niyakap ang anak. Kung hindi dahil sa iyo, hindi agad makapagsalita si Elias. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman ang sakuna bago pa ito mangyari? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sagot, may isa pang bagay ang gumulantang sa kanya. Sa kabila ng kalsada, may isang lalaking nakaitim na nakamasid sa kanya. Hindi ito gumagalaw, hindi nagpakita ng reaksyon. Ngunit sa titig pa lang nito, pakiramdam ni Elias ay parang may isang bagay itong alam na hindi niya palubusang nauunawaan. Napalunok siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa puntong iyon, alam niyang hindi ito isang ordinaryong sakuna. May isang bagay na nagbago. Nang magkita silang muli ng grupo kinagabihan, agad niyang ikinuwento ang nangyari. Tahimik ang lahat habang pinapakinggan siya, at sa dulo ng kanyang salaysay, si Daniel ang unang sumagot. Hindi ito aksidente, Anya. Isa ito sa mga unang pagsubok mo bilang isa sa mga napili. Tumingin si Elias kay Lucas na tila may iniisip na malalim. Totoo bang palagi kang may ganitong uri ng pakiramdam? Mga babala bago may mangyaring masama? Tanong ni Lucas. Nag-isip si Elias. Hindi ko alam. Minsan may mga panaginip akong parang babala, pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganoong matinding pakiramdam nang gising ako. Nagpalitan ng tingin sina Isabela at Daniel. Ang ganitong kakayahan ay madalas lumalabas kapag ang isang napili ay handa nang tanggapin ang kanyang papel, sabi ni Isabela. At ang nangyari kanina, dagdag ni Lucas, ay patunay na hindi ka na isang tagamasid. Isa ka ng kalahok sa mismong labanang ito. Bumigat ang pakiramdam ni Elias. Hindi na niya maitatanggi. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay may epekto. Ngunit isang bagay pa ang hindi niya masyadong binanggit, ang lalaking nakita niya pagkatapos niyang iligtas ang bata. May isang bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi lang basta estranghero iyon. Mukhang napansin na nila tayo, bulong ni Rafael. Napatingin si Elias. Sino? Seryoso ang mukha ni Daniel. Ang mga ayaw na malaman natin ang katotohanan. Sa loob-loob niya, pakiramdam ni Elias ay unti-unti nang gumagalaw ang isang hindi nakikitang puwersa, isang puwersang hindi lang nagmamasid, kundi nag-aabang ng pagkakataon upang gumalaw. At ngayon, naramdaman niyang siya mismo ang naging target. Sa loob ng ilang linggo, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang buhay ni Elias at ng kanyang grupo. Ang mga kakaibang pangyayari, ang mga estrangherong nagmamanman sa kanila, at ang misteryosong pagkawala ni Rafael ay nagtulak sa kanila upang hanapin ang kasagutan ng mas mabilis. Alam nilang wala na silang oras, darating na ang propesya ng 2025. At ngayon, nahanap na nila ang sagot. Isang matandang dokumento ang natagpuan nila sa lumang simbahan, kung saan dati naglilingkod si Daniel. Ayon sa dokumentong ito, isang malaking pagbabago sa mundo ang magaganap, isang sandali kung saan ang napili ay kailangang pumili sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit hindi lang sila ang may alam tungkol dito. Dahil sa sumunod na gabi, may naganap na hindi inaasahang pag-atake. Nagtipon ang grupo sa isang abandonadong gusali sa labas ng lungsod, ang lugar kung saan itinakda nilang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Alam nilang hindi na sila ligtas kahit saan, kahit ang mga lihim nilang tagpuan ay natutunton na rin. Malinaw na hindi na tayo basta pinagmamasdan, sabi ni Lucas habang inilalatag sa mesa ang kanilang natipong impormasyon. Sila ay kumikilos na. Kung ganon, kailangan din nating kumilos, sagot ni Isabela.
Wala nang oras para sa pagdadalawang isip. Kailangang malaman ng mundo ang katotohanan. Napatingin si Elias sa kanila. Alam niyang ito ang inaasahan nilang sagot mula sa kanya, pero sa loob-loob niya, may bumabagabag pa rin sa kanya. Elias, sabi ni Daniel, seryoso ang tono. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Pero hindi mo na ito matatakasan. Napabuntong hininga si Elias. Sa totoo lang simula noong nangyari sa akin ang lahat ng ito, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mas maging determinado. Ngayon lang, tanong ni Rafael na may bahagyang ngiti. Matagal na tayong nasa panganib. Napangiti si Elias ng bahagya, pero alam niyang tama si Rafael. Ito na ang oras ng desisyon. Bago pa sila makapagplano ng maayos, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Sumabog ang isang bahagi ng pader, at mula sa alabok ay lumitaw ang ilang taong nakaitim, armado at may hawak na kakaibang mga kagamitan na hindi nila nakita kailanman. Hindi sila ordinaryong kalaban. Sila na, sigaw ni Lucas. Bago pa makagalaw ang grupo, isang malalim at malamig na boses ang pumuno sa silid. Matagal na kayong hinahanap, sabi ng isang lalaking nasa gitna ng mga kalaban. Ang kanyang presensya ay mas mabigat kaysa sa iba. At ngayon, tapos na ang inyong paghahanap. Tumingin si Elias sa mga mata nito. Walang emosyon. Walang buhay. Pero higit sa lahat, isang bagay ang sigurado niya, hindi ito isang ordinaryong tao. Ang dilim sa paligid nito ay tila isang aninong may sariling buhay, unti-unting lumalawak at bumabalot sa silid. Tumakbo kayo, sigaw ni Isabela. Ngunit bago pa sila makalabas, isang alon ng hindi maipaliwanag na enerhiya ang tumama sa kanila, dahilan upang mawalan sila ng balanse. Nakita ni Elias si Lucas na tinamaan at bumagsak. Si Rafael ay nakikipaglaban sa isa sa mga kalaban gamit ang isang matulis na bakal na napulot mula sa sahig. Si Isabela naman ay pilit na iniiwasan ang mga hawak na sandata ng mga ito. At si Daniel. Nakatayo ito sa harap ng lalaking nasa anino, nakatitig dito na tila alam na niya ang mangyayari. Alam mo kung sino ako, hindi ba? Tanong ng lalaki. Tumango si Daniel. Alam ko kung ano ka. Napangiti ang lalaki. Kung gayon alam mong hindi kayo mananalo. Hindi ito tungkol sa panalo, sagot ni Daniel. Ito ay tungkol sa pagpili. Sa mga salitang iyon, biglang lumingon ang lalaki kay Elias. Ikaw pala ang napili. Nagkandaugaga si Elias sa kaba. Bakit siya? Matagal ka na naming inaabangan, sabi ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Lahat ng iyong naramdaman, lahat ng iyong nakita, hindi ba't para bang ang buong buhay mo ay papunta sa sandaling ito? Napaatras si Elias. At doon niya naunawaan. Ang bawat piraso ng kanyang buhay, lahat ng pangitain, lahat ng babala, ay nagtulak sa kanya patungo sa sandaling ito. Ito ang pagsubok na sinasabi sa propesya. Ito ang desisyong hindi niya maaaring takasan. Pumili ka, Elias, bulong ng lalaki. Sumama ka sa amin o tuluyan kang maglaho. Tumahimik ang mundo. Sa loob-loob niya, alam niyang kung may tamang sagot, ito na ang oras upang malaman niya ito. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan, ang mga taong naniwala sa kanya, kahit siya mismo ay hindi sigurado noon. Hindi siya ipinanganak upang tumakbo. Hindi siya ipinanganak upang sumuko. Sa isang iglap, pinakawalan ni Elias ang isang sigaw, hindi ng takot, kundi ng pagpapasya. At sa loob ng lumang gusali, isang sagupaan ang nagsimula. Ang labanan ng liwanag at dilim. Ang huling pagtatangka upang maisalba ang hinaharap. Nang bumukas ang kanyang mga mata, ang unang bagay na narinig ni Elias ay ang malakas na pag-ihip ng hangin. Ang mundo sa paligid niya ay tila lumulutang sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Nasa gitna siya ng isang lugar na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang paligid, naroroon ang kanyang mga kasamahan, si Lucas, si Isabela, si Rafael, at si Daniel. Lahat sila ay nakatayo, tahimik, naghihintay. Nakaharap nila ang lalaking nasa anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang isang nilalang ng kasamaan, ito ay isang bagay na mas matindi, isang presensya na parang bahagi mismo ng mundo. Ngayon, sabi ng lalaki, dumating na ang panahon ng pagpili. Sa likuran nito, unti-unting bumukas ang isang pintuan sa kawalan. Isang lagusan na tila bumabaluktot ang mismong realidad. Dumaan kayo rito, at iiwan nyo ang mundong ito tulad ng pagkakakilala ninyo rito, patuloy ng lalaki. O manatili kayo at harapin ang hindi maiiwasan. Nagkatinginan ang grupo.
Walang nagsalita. Dito natanto ni Elias, ito ang sandali ng propesya. Ang sagupaan na naganap ilang araw ang nakalipas ay tila isang panaginip na hindi na niya maalala ng buo. Alam niyang lumaban sila. Alam niyang may nawala sa kanila. At ngayon, ito ang wakas. O isang simula. Humakbang si Daniel. Hindi kami aalis. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Talaga? Tumango si Isabela. Ano man ang mangyari, mananatili kami. Tumingin ang lalaki kay Elias. At ikaw? Tumigil si Elias. Noong una, hindi niya alam kung bakit siya napili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang papel sa lahat ng ito. Ngunit mula pagkabata, laging may isang pakiramdam sa loob niya na ang mundo ay mas malaki kaysa sa nakikita ng mata. At ngayon, alam na niya kung bakit. Hindi ako alis, sagot niya. Napangiti ang lalaki. Kung ganoon handa na kayong makita ang katotohanan. 2025, Dani simula ng hinaharap. Dumaan ang mga araw. Dumating ang bagong taon. Sa labas, ang mundo ay tila hindi nagbago. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit para kay Elias at sa kanyang grupo, lahat ay nag-iba. Si Rafael ang unang nawala. Isang umaga, hindi na nila siya nakita. Walang iniwang bakas, walang iniwang mensahe. Para bang naglaho siya mula sa realidad mismo. Sumunod si Daniel. Hanggang isang araw, natira na lamang sina Elias, Lucas, at Isabela. Napansin ni Elias ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa mundo. Ang mga panaginip niya ay hindi na lamang mga pangitain, ito ay mga gabay. Hanggang isang gabi, habang nakatingin siya sa kalangitan, isang tinig ang narinig niya sa kanyang isipan. Ang misyon mo ay hindi pa nagtatapos. Napalunok siya. Ito ang wakas ng isang yugto. At simula ng panibagong era. Ngayon, isa na siyang ganap na piling nilalang. At ang mundo, hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ngunit may isang tanong na nananatili. At kung ikaw rin ay isa sa mga napili. Kung nakarating ka hanggang dito, komenta napili para sa Bermosquem assist you at o final. Huwag kalimutang mag-subscribe para mais contedos como este. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya para malaman natin kung sila rin ay isa sa mga napili.